Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon tingnan natin itong mga proposed na sites para sa mga pwedeng magamit as construction yard or casting yard ng mga contractors para sa NSCR South Commuter Rail Project. So ito yung para sa magamit ng para sa South Rail Commuter Project, no? From Blumentritt to Calamba. So tingnan natin yung mga sites na ito, no? So ito, una ay dito sa Pandakan. Itong area na to, vacant na area na to. So may possibility na magamit siya as casting yard para sa CP01. So sinasabi ko possibility kasi kailangan muna makipag-negotiate ng contractor dun sa may-ari nitong mga sites na to. Yan, ito at least may idea tayo kung saan yung mga maaring magamit na yan na area, na sites. So tingnan natin yung kanyang data. So ito, sinasabi dito na ang location niya, Pandakan, Manila. Ang may-ari ay company ng Caltex at saka Tabangaw Realty o Shed. So, yan yung total area niya. Nasa 93,000 square meters. No? Yan yung mga personal names and then contact numbers. Blinak out ko na lang for their privacy. Ano? So, sabi dito, kumbaga ito yung mga initial findings nila. No? Meron dito yung lot area ay for auction na. Pag sabi dito ay yung isa wala raw sa opisina. No? Ngayon dito naman sa area na to, so, sa status ngayon, noong time na yun ay open for lease yung area na yan. Although meron naman dito yung isang part niya ay sabi dito ay open for bidding ngayon at ibibid na siya at that time. So, tingnan natin kung magamit yan at the time na magsimula na yung construction sa CP01. Okay. So, tingnan natin yung next area. So, yung next area ay dito sa may Santa Ana. No? Although medyo malayo siya dun sa site ng sa tabi ng Riles, pero may access naman dito sa Pasig River para ma-travel nila yung kanilang either kung casting site man o yung equipment nila. So, dyan sa area na yan. Dyan sa area na yan. So, tingnan natin yung data. Sabi dito, Santa Ana, Manila, yung location niya. Then, LB Agribusiness Technology Corporation, and then may owner pang isa pa. No? Yung area niya nasa 14,000 square meter. Dati raw na inupahan na ito ng Toyo Shimizu joint venture at saka ngayon natapos na yung contract ngayon itong 2018. Ngayon for lease only, and then nag-agree naman yung owner na paupahan yung area. So malaking possibility na i-utilize yan as the area. No? So either for CP01 or CP02. Okay, next one. Yan naman sa area ng CP03 dito sa may Taguig. So ito ay government ang may-ari nitong area na to. So kung napapansin nyo, dito rin itatayo yung Senate Station ng Metro Manila Subway, pati yung Nichols o Senate Station ng NSCR. Then malapit siya dito sa ginagawang Senate Building, yung bagong Senate Building. So itong area na to, maaaring i-clear nila ito. Magkakaroon
ng redevelopment sa area na to. So yung kanyang details ay yung area na sa Taguig City, Nicol Station, nakalagay. Then, ang owner ay Department of Education. No? 17,000 square meter area. Ngayon, nakipag-coordinate na lang yung DOTR sa DepEd. And then, ang status niya ay pwede nilang magamit ito as casting yard. So, kasi smooth lang yung ano nila kasi government to government ang department to department yung nag-usap. Next one naman. Dito naman sa may Paranaque, suppose na nilalagay nila yung Bigutan Station. So itong area na to, yan yung isang proposed na site. No? Then, natin yung kanyang data. So, ang may-ari niyan ay Department of Finance. No? So, ang area ay 3,000 square meters. Hindi naman ganun kalaki, pero sapat na siya. So, sabi dito, nakipag-coordinate na rin yung DOTR dyan. And then, pwede pumayag sila para magamit yan as casting yard. So, let's see kung ganun pa rin yung 2023 next year, kung ganun pa rin yung kanilang yung kanilang gagawin. Next one. Area pa rin ng CP03 pero maaaring ibang contract package ang gumamit. No? Pero dito siya, area ng Muntinlupa. O doon sabi malapit sa Sukat Power Plant, itong area na to. Although dito rin naman itatayo yung station ng Sukat dati dito. Binago na nila dito na sa area na to. So itong malaking area na to, pwede lang gumagamit din yan. Dito, palagi dito, parte pa rin siya ng Muntinlupa. No? Then, ang area niya ay 125,000 square meters. So, malaking area. Then, ang kanyang, makikipag-coordinate siya doon sa bumili ng lupa na yan. Kasi nabili na itong lupa na to. Makikipag-coordinate yung DOTR. Na sufficient yung area, malaking area. As para magamit as yard, construction yard or casting yard. Ngayon, sabi nung DOTR, yung contractor ang makikipag-usap dun sa owner about dun sa pag-release ng land. So, hopefully, naging maayos yung naging pag-usap nila tungkol doon at magamit ng contractor yung area na yan as yard. Okay. So, next one naman. Dito naman sa Pasila, CP05. So, ito yung kanilang proposed na yard para dyan. So, dahil nga iisa na lang yung contractor mula CP04 hanggang CP06 ay yung mga area na yan ay pagpipilian na lang niya, no? multiple areas siguro maaaring yung pwedeng magamit. So, tingnan natin yung kanyang data. So, dito ang may-ari San Pedro Cinitex Properties, no? San Pedro City. So, 74,000 square meters yung total area niya. Ngayon, may cases pa yung sa land registration niyan. So, according sa may-ari, may decision na yung Supreme Court doon. Then, for almost 7 years, nag-agree naman yung lahat ng parties to na ma-resettle yung lote. For auction na yan siya. And according naman doon sa may-ari, na meron na magkakaroon ng result and negotiation. So, up in the air pa rin. Hindi natin masabi kung ito nga ay talagang pwede. Pero isa siya sa mga option, yung area na yan. Okay, next.
dito sa may Santa Rosa. So, makapansin nyo, yung mga yard na yan, malapit lang sa relays. Kasi nga, at least yung access, no? Madaling ma-access siya. Maaaring doon na lang sa um, right of way ng PNR dumaan yung mga equipment. No? Okay, so dito sa Santa Rosa, sa may malapit sa SM at malapit dito sa Coliseum ng Santa Rosa, sa multipurpose Coliseum nila. Dito, sa area na to. Malaki siya. Dito rin naman itatayo yung station ng Santa Rosa sa area to. So, malapit siya. Magandang location siya. So, mapapansin nyo yung green yan, yung area na target nilang magamit. No? Then, maraming may-ari sa kanya. Yung mga, may mga maraming, kumbaga, maraming owner. Then, nabili na rin yan. Nabili na yung, may nakabili na ng buong, ano yun, buong area na yan. No? So, Japan Design Team, nag-contact na nila yung owner, yung bagong owner ng lote. Ngayon, sa ngayon, kung makikita nyo dito, as a rice field siya, ginagamit siya as a rice field. Yung ibang bahagi niya. Ngayon, may isang kumpanya na nakabili na ng lupa na yan. Then, mayroon din silang gagawin na project sa area na yan. Sa residential building, commercial building, and hospital. So, ngayon yung status nun, nag-agree siya, yung owner, na paupahan yung lote. Ngayon, yung land na yan ay categorized as residential. No? So, let's see. Nag-agree naman yung owner, so malaking chance na ito yung gamitin. Tingnan natin yung susunod. Yung mga ating mga kaibigang vloggers na around that area, maaaring i-check din itong mga area na to para makita kung may activity ba sa mga proposed na area na yan. So at least meron na-narrow down yung paghahanap natin kung nasaan ba yung mga possible na yard na yan. Okay. So next one. Dito naman sa area ng Kabuyaw, no? CP06. Dito sa area na to, sa likod ng mga subdivision, no? Medyo malayo pala to sa katapatan. Pero dito sa area na to, parang bahagi na yata to ng Mabuhay City ba yun? Sa tapat. Dito sa area na to, itong area na to. So, yan ay pwede ring ma-utilize as a casting yard. No? So, Dominion Realty and Construction Corporation ang may-ari. So, ang area ay 159,000 square meter. Malaki. Pwede. O, kumbaga, katabi lang ng alignment at malaki yung sapat yung area. No? Kaya, for lease naman pumayag. No? Hindi pa sila nagbigay ng price para doon. Dahil ang gusto nila makausap ay yung mismong contractor na gagamit ng lote. So, siguro gusto nilang i-negotiate pa yung price, kaya ganyan. Pero at least ito, magagamit yan. So, bahagi na pala siya ng Banlik area na yan. So, let's see, no? At least may idea tayo kung saan. Then, may isa pang option. Dito naman, sa may Pulop Dismo Road. So, isang option din itong lugar na ito. Ngayon, may Jollibee na dyan sa area yan. Bago ito dating Philippine Pin Steel. So, itong area na to, itong bakanting lote nito, pwede na magamit. So, let's see sa data niya. So, ito, as industrial yung classification sa kanya. Ngayon, for lease siya. Pwede siya for lease bago may wide access road siya.
Ngayon, nag-agree naman yung owner na ipaupa yung lot. So, ayan, makita natin, no? Kung yan nga. Hopefully, mabisita yan ng mga infra vloggers dyan sa area. Then last, dito sa may tabi ng yung sa bagong Coliseum ng Calamba. Dito rin magiging location ng NSCR Calamba, no? Yung last station ng NSCR South Commuter. So dito sa area na to. So malaki rin yung area na yan. Then malapit pa dun sa mismong alignment, no? Ito yung kanyang data. So pag-aari siya ng Grupo Medica Incorporated, maaaring hospital group, no? So 54,000 square meters ang kanyang area, no? So vacant lot, access road is wide, no? Nag-agree naman yung may-ari na paupahan sa yard, no? So let's see, no, kung anong gagawin sa casting yard o anong pwedeng gawin saan. Magamit siya as for what, ano. So categorized as commercial siya. Commercial land siya. So yan, kita natin yung mga location, no, ng mga possible na magamit as a yard, construction yard, para dito sa South Commuter Rail project, no, ng NSCR. So hopefully ay magkaroon na in the following months ay makakita tayo ng activity kung ano man, kung saan man dyan yung mga maaari nila ma-utilize, no? And then para naman sa mga nagko-cover ng mga vlogger ng project ng NSCR, at least magkaroon kayo ng idea kung saan ba matatagpuan yung mga possible sites ng yard na gagamitin nila. You can use this video as reference, no? So ginawa ko tong video na to para rin makatulong, no, na spread ng information about this project, no? So hopefully nakatulong ito sa inyo, nabigyan tayo ng idea, no? So maraming salamat muli sa inyo, hanggang sa muli.